Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Teresa. Ako po yung tipo ng tao na hindi nagpapatalo. Kahit hindi ako mayaman, kailangan maipakita ko sa mga kaibigan at mga kakilala ko na I'm belong sa alta sosyedad. Kahit sa totoong buhay ay baon na baon ako sa utang. Dahil sa pagpapanggap ko na ako ay mayaman, ako ay kumapit na sa patalim. Upang matustusan ang luho ko at pagpapaganda ko, pumatol ako sa isang matandang lalaki. May asawa akong tao, hindi alam ng asawa ko na ako ay gumagawa ng labag sa aming pagsasama. Nasa ibang bansa kasi siya. Isang araw na ubusan ako ng aking pampahid sa mukha at katawan, mga pampaputi iyon upang ma-maintain ang kinis ng aking kutis. Naku, hindi pwede na maubusan ako nito. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan at nakakakilala sa akin? Ay, tawagan ko pala si Mare. Hello, Mars? May sasabihin sana ako sa'yo, sabi ko sa aking kumare. Ano yun, Mars? Sabi naman nito, baka may 20K ka dyan. Nandito kasi ako sa Tagaytay, sumabog ang gulong ng kotse ko. Naiwan ko yung ATM ko sa bahay. Pwedeng send mo na lang sa GCash ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Okay, Mars, send mo sa akin number mo, wika naman nito. At tuwang-tuwa ako dahil sobra pa sa kailangan ko, ang nahiram ko. Umalis na nga ako ng bahay at namili sa Watson ng aking mga kailangan sa pagpapaganda. Siyempre, hindi pwede ang walang selfie. Nagpicture-picture nga ako sa loob ng Watson sa SM Alabang. Nag-my day ako at inilagay ko sa caption ko, Stress reliever, #shopping pa more. Hindi ko namalayan ay naubos ang 20K sa loob ng isang araw. Kaya nang tumawag ang aking eskabet Teshe na senior, ay talaga namang todo ang pagpapakyut ko sa video call. Tuwang-tuwa naman si Tanda, akala naman niya ay gustong-gusto ko. Siya? Kung alam lang niya na dahil sa pera niya kaya ako nagtitiis. Nang tumagal ay paunti ng paunti ang binibigay ni Tanda sa akin. Hindi naman pwede na sumugod ako sa bahay nila at baka mabuko kami ng asawa niya at lalo na sa asawa ko. Ang ginawa ko ay nangutang ako ng nangutang sa mga kaibigan, mga dating kaklase. Ang mga utang na iyon ay wala akong nababayaran kahit isa sa kanila. Alam kong pinag-uusapan na nila ako pero anong magagawa ko? Sa wala akong pambayad sa kanila. Hanggang hindi na nga nagpakita pa si Tanda sa akin. Akala naman ni Tanda ay hahabulin ko siya. Kaya pumatol naman ako sa isang engineer. Talaga naman kung mamalasin. Dahil malaki ang tiyan, kalbo pa, at may bukol pa sa pisnge dahil may sis yata siya. Pinatulan ko na, kahit ganun naman ang itsura niya, na ibibigay naman niya ang mga luho ko. Binilhan niya ako ng branded na bag, mga branded na damit, at kung ano-ano pa. Kaya kapag nagpo-post ako sa aking social media account, talaga namang marami ang nainggit sa mga pormahan at kagandahan ko. Hindi ko na lang pinapansin ang mga sabi-sabi sa akin, basta masaya ako sa ginagawa ko.